mahina po ang audio ng radyo, 6:30. Sabi niya, yung partner, Bakit ayan kayo reminder sa atin nagkakaganyan? ba't ganoon? Paano mo na lang, paayos nyo na lang. At least Oo. kasi instant yung feedback ng mga kababayan Correct, natin. correct, oo. So may areas talagang mahina. Okay. Sherian Torres, bumaba ka na raw dyan na mula sa bundok Tralala, Oh. kung nasaan ka man ngayon. Oh. Pero magbayad na Hindi, tayo. nandyan lang yan. Papunta Senado lang yan. Ay, ganyan ba? Oo. Oo. Bakit hindi tayo pinapansin yun ngayon? Si Engineer Marisa Grande, nandyan na po sa Zoom, Assistant National Statistician, Civil Registration Service ng Philippine Statistics Authority. Gusto nating i-discuss itong certificate ng PSA. Ano ba itong e-certificate? Marisa, magandang umaga sa iyo. Good morning, ma'am. Magandang umaga, Alvin and Ma'am Doris, at sa lahat po ng nakikinig, nanonood sa atin po ngayon. Ano itong e-certificate na ito? A birth, death at marriage e-certificate. Electronic, Oo. ganyan. Ito ay bagong service na ino-offer ng Philippine Statistics Authority, kasama yung ating third party, yung PSA helpline. Ito ay digital copy, no, ng iyong mga dokumento kagaya ng birth, marriage, death. Kasama na rin po dito yung Senomar, kung mag-apply kayo ng Senomar or yung Senodet, no. So equivalent ito ng kung gusto niyo dati ay SECPA, no, security paper. Ngayon po ay in-encourage na namin that all our end users, partners ay gumamit na ng digital copy through the PSA eCert po. Pero ibig sabihin, kanya-kanya na lang po tayo ng print ang mangyayari, Marisa. Paano yung issue ng security paper? Kung Kaya nga. ordinary bond paper lang. oo. Ito pong eCert ay digital, no? So hindi naman siya kailangan na paperless na po tayo. So we're towards to that direction. Kaya ni-launch namin itong eCert, no? So maaaring gamitin ito ng mga government partners natin, institutions or yung mga foreign embassies kasi kumbaga tampered proof ito, mas secured as compared doon sa ating printed copy na kung saan pandadaanan ng mga kamay, ano. So although verifiable naman po yun yung authenticity through the mga security features. So actually this is only a new option, no, but in support of the direction for digital Philippines, ni-launch po natin itong eCert. Oo, paano po yun? Una partner, ang naisip ko na lang agad. Ito ba ay senior friendly? Tapos, kung sinasabi mo na digital na lang, paano yung, kunyari, meron mga embahada na naghingi sa'yo ng hard copy? Ano sasabihin mo? Sa ngayon, Ma'am Doris, nasa initial phase po tayo. So, kumbaga, isa ito sa mga services na in-offer natin. Nandyan pa rin naman po yung hard copy. But itong digital or e-cert copy ay mas na in-encourage na natin, no? Although nakikita natin may mga hindi tech sabi na intindihan po natin yan. So, meron naman po tayong mga mag-assist or kailangan natin talagang i-campaign din for the use of the technology, of the new technology. Nandyan pa rin naman po yung SECPA, no, yung printed copy. Oo. Hindi, pero para saan po, bakit ko kakailanganin yung digital copy ng birth certificate, marriage certificate, Senomar, death at no death certificate? Saan ko gagamitin yun? Kung halimbawa yung pag-apply ko, baka ang hingin din sa akin, papel. Yun na O di nga. wala rin. Yun Ano? na nga. Kaya ang naisip ko kanina, ipiprint. Ano po? Saan ba nagre-require ng digital copy, ma'am? So naiintindihan naman natin, no, na nandun pa na mayroong kailangan nating i-change, behavioral change sa ating mga end users ng ating documents. So
Pero gusto ko lang sabihin na hindi 'to bago kasi in fact, may partner na po tayo dito, yung AFP, Pension and Gratuity, na kung saan ginagamit na nila ang e-cert, nire-recognize na po nila ito, and yung ating pong e-apostille sa DFA. So meron din pong mangilang-ilang mga embassies na gumagamit nitong e-cert na services. So kailangan lang talaga, we have to uh, move towards a paperless na tinatawag natin for the digital copies. Sa pag-apply Oo. ba ng visa ngayon, may Oo. country ba na tumatanggap na lahat na isasubmit mo ay digital copy? Kasi ang naranasan ko, partner, dami Oo. kong napuntang bansa na Oo kailangan ng naman. visa, Oo. physical copies ang sinasubmit ko eh. Oo. Yan, that's why we are coordinating and having this promotion na i-accept na nila itong ating digital copy. Yung binanggit ko kanina na former na partner ng PSA, ito yung DFA and the AFP, Mm-mm. ongoing na po ito. So, yung mga pensioners natin and yung mga nag-a-apply ng e-apostille, they apply online. Tapos direct na po yan na nadi-deliver sa partners or institutions. Pero yung nilaunch natin po kahapon ay open na ito sa general public, and in-encourage nga natin na lahat ng end users, yung mga education, insurances, bank and institutions will now recognize this digital copy. O Opo. dapat po masabihan din po sila, no? Tamang impormasyon. Kasi baka para sa inyo magagamit pero sila naman hindi, we still nga. require the hard copy. Di Kaya wala rin. yun nga, at saka yun din ang tanong ko, PWD friendly, senior friendly ba ito? At isa pang tanong, papaano kung ako po ay talagang hindi ko mag-gets? Sabi mo naman mayroong mag-assiste. Pero lagi ba, all the time ba na merong aandyan para ka-assistehan? Parang hindi ko mag-gets talaga kung unang-una, bakit? Doris, kasi ito ay fina-file via online. So isa yan sa ating options, yung PSA helpline. So yung mga talagang hirapan, Oo, nahihirap hirap. i-access digitally, meron silang option, no? Pwede silang mag-walk-in sa ating mga outlet Ayun. or pumunta sa ating mga BREX partners like yung SM and yung mga LGU na partners natin. Pwede So, naman pala. there are other options pa rin naman Pero po. ma'am, But ito po Yes. ba ay libre o may bayad? meron po tayong bayad, but it's cheaper dun sa regular na kapag nag-apply ka ng PSA helpline delivery. So sa e-cert, pag nag-apply ka ng birth, marriage or death certificate, it costs only 290. Okay. Na as compared dun sa dati natin na may delivery na SECPA, which is 365. Mhm. So makaka-save po kayo dito ng about 75 pesos. And yung Senomar, Senodet, it costs only 345 pesos as compared doon sa 420. So, and of course, since hindi mo naman kailangan pumunta sa mga outlet namin para Oo. mag-apply ng dokumento, hindi ka mag-absent sa trabaho mo, at kakain sa labas, so you save a lot using the PSA e-cert service. Oo. Ano ho ang target ninyo na date na talagang full blast na itong proyekto na ito? Nilaunch na natin kahapon ito officially, Ma'am Doris, at yun nga, we start campaigning not only for the government partners natin, even the private institutions, yung mga foreign embassies na i-recognize na itong digital copy. And also, we have to shift na talaga, no? Kasi this is more secured, tampered proof, no? Unlike pag yung mga na SECPA na pwede nilang i-tamper or kapag yun lang ang difference, dito secure po talaga yung Okay. digital copy. And how do you get that one? Paano ulit yung proseso if you want a digital copy of your birth, marriage, Senomar, no death at death cert? So punta po sila sa ating PSA helpline .com.ph at nandun po yung mga options, and they have to request for the e-cert copy po.
Oo. Ayun yung, magkano ikamo? Sorry, lumabas ako saglit. Magkano yung bayad? Yung e-cert copy for birth, marriage, and death is 290 pesos. Yung Senomar and Senodet, it's 345 pesos. Pero yan naman, wala namang expiration, di ba? Ito yung may kaibahan, ano? Although may permanent validity tayo na law, doon kasi dahil may physical copy, ito yung SECPA, ano po, so permanent and valid unless may correct ka. Dito po sa e-cert, ang kaibahan po niya yung validity period na you have the multiple access of or view doon sa document is within 60 days. So similar din naman po ito sa isa naming service which is the viewable online. Oo, so 2 months So, mo lang after siyang 2 months? mawawala na siya doon, ma'am. Ay, hindi mo na siya mabu-view but this is verifiable pa rin through the PSA helpline website. Pwede nyo pa rin i-check yung status ng document. Oo, pero you can also do screenshots for your own record. Pwede. Pwede din, di ba? Pwede din, Sir Alvin, so kung for a specific document, yung ating end user, they would prefer for scanned copy, pwede din Pwede for rin. the purpose, no? But they have to secure that kasi yung in compliance with the Data Privacy Act. Sige, thank you. Okay. Maraming salamat, Marisa, ha. Mabuhay kayo dyan. Matagal na rin tayo hindi nagkakausap on air. Thank you. Maraming salamat, Thank you, Engineer. ma'am. Thank you po. Mabuhay kayo dyan sa Philippine Statistics Authority. Si Engineer Marisa Binde Grande, ang Assistant National Statistician ng Philippine Statistics Authority. Yan. Thank you, Gusto thank mo you. bang maging statistician? partner? Ayoko, partner. Ang hirap niya. Hirap ng trabaho ng mga statistician. Puro numero yan. Ay, 4 Oo. na beses ko yan tinake nung college. Gusto ko yung subject na yun. Ay, ako. Pero subject lang. Yung probability and statistics. Naku, ayoko yan. Oo. Teka muna, bago si Congressman Chua, babatiin mo natin si Rick Aningat, na pinapabati si Daddy Frankie Charity Vlogger na Malasiki, Pangasinan. Naka-duty siya sa tech desk ngayon, partner. Okay. Ay, Okay. time check daw muna. Anong oras na binibining maganda? Ako yan. 8:47 na po ng umaga. Kausapin po natin yung